Dapat ganito, straight at flat. Dahil napaiksi po yung gupit ko sa aking buhok, idediretso ko na po sa pag-ribbon. Nagre-ribbon po talaga ako ng sarili. Dati pa, tulad po nito, wala tayong pera. So, pwede naman tayo yung mag-ribbon sa sariling buhok. Yan, number 1 po ng hiningi or biniling pang ribbon. Apply po natin yan sa buhok. Ayan po with gloves. Lagyan po yung mga fruits ng number 1 formula. Ayan. Pag po may kulay yung sa baba, yung sa babang layer ng buhok nyo, huwag nyo pong masyadong lagyan ng pang-reband na formula. So, dapat yung from roots hanggang doon lang po sa bagong tubong buhok. Kasi pag nilagyan nyo po yung sa baba ng medyo madaming gamot, mag-aano po siya, magbe-brittle. So, yan po. Lagyan nyo lang po yan hanggang dito sa tuktok ng inyong buhok. So, unti-unti lang po, layer by layer. Yan. So, ipunin nyo lang po ng hindi masyadong mahigpit yung pagkakatali. Then, yung mga portion po ng buhok, layered ay lagyan po ng pang-reband. Number 1 formula po yan. Okay, so, yung baba, okay lang na hindi siya malagyan. Okay po. So, lalagyan ko po muna lahat. Ayan, kapag naglalagay po kayo, huwag niyo pong ilalagay sa anit yung gamot hanggang ano lang po, mga half inch po yung distance from anit. Para hindi po i-irritate yung scalp, yung anit nyo. Ayan po ang applied na po. Ayan, nakalagay na. Okay, so hanggang kabilaan. Ano lang po kayo, gumamit ng para hindi madumihan yung damit. Yung towel. Ayan. Then, ano po, ibabad lang ng 45 minutes to 1 hour para ma-absorb po ng buhok yung formula number 1 and pwede na po natin siyang banlawan after 1 hour. So, yung mga dulo po, kung may kulay, pwede nyo pong sprayer ng water para hindi po siya mag-dry. Number 3, ito po yung magsisilbing pang banlaw ng number 1 and 2 application. Ito po yung pinaka-conditioner. Ayan po, after mabanlawan, kailangan matuyo po yan sa electric fan or blower. Saan? Hindi. Nagre-reband ako. Nakuha ka sa video ko. Yan, kailangan matuyo. Kailangan matuyo ang buhok bago planchahin. Tagal po yung pagpaplansya. Abutin ka ng 1 hour din. Mas okay po kung matuyo siya sa electric fan kaysa sa blower kasi yung blower mainit po, parang nakakadry ng buhok. Tuyuin lang po, then later magpaplansya po ako. Ice cream.
Damit ko. Ayun mo. Naka na yung katalpon. Yeah. Naka-video ako ay. Wow. Nah, ang ganda. Pasalubong ni Arjon. Diyan na kayo kasi I have something Ano to? important. Ano to, anak? Sorry. Ano to, anak? Aha. Wow. Thank you, Eva, sa with my plancha and supply, kaya po natin yan. Number 2, formula. Apply sa buhok and banlawan. Planchahin po ang buhok. Dahan-dahan pong planchahin ang buhok, baka mapasok. Yung iba pong buhok ay sadyang nakukulot. Dati po inaabot ako ng 1 oras sa pagplancha ng buhok. Hanggang maaari after magplancha ng buhok, huwag kayong magbasa ng kamay. Nakakapasma. And after 3 days na hindi po papaliguan yung buhok, balutin po sa tela or plastic kapag naliligo. Huwag muna shampoo, conditioner lang po ang gamitin. After 3 days, lalabas po yung natural oil ng buhok natin. Sa buhay po, kailangan talaga matyaga ka. Kasi kapag hindi ka matyaga, tatamarin ka lagi. Walang mangyayari sa buhay. So, lahat po ng bagay kailangan tiyaga, sipag, determinasyon. Okay po. Nakakapagod. Mainit po. Mainit and ingatan po natin yung anit na mapasok. Mapasok. So buhok lang po. Medyo malayo sa anit. Buhok lang yung palansyahin niya, huwag yung anit. Kulay kasi yung buhok ko. Bakit ba kasi nagpakulay pa ako? Ayoko na ulit magpakulay. Pagod na. Nakakangalay pong magplansya.
Yan po, harap lang kayo sa salamin. Para-paraan lang po. Tiyagaan. Sana okay naman ang buhok ko. Tipid. Tipid na sana ay hindi mag-dry. Nagplantsa po ako after matuyo ng buhok ko kagabi. Sa mga gusto pong magtipid dyan, ang makukonsume nyo pong oras ay maghapon sa pag-rebond ng buhok. Ayos din naman, nakuha sa tiyaga. Sana pag nabanlawan ay hindi naman magbuhaghag. Bye po. Thank you for watching.